4 p.m. We're bringing you developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, July 16. Senator Win Gatchalian says he is receiving death threats. In his letter to the Pasay City Police, the lawmaker suspects that these threats are related to his active participation in the Senate's investigation on POGO operations. The Department of Migrant Workers has taken down its online systems due to a ransomware attack, but the DMW says that its database containing overseas workers' data was not affected. In the meantime, OFWs can process certificates, passes, and information sheets through email or through Facebook. In Maguindanao, Del Norte, and Sur, a state of calamity could be declared following incessant rains and flooding in the provinces. At least 6 people have died while thousands have been moved to safer grounds. Several towns are still submerged in flood water. Joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and StoryCon's resident political pundit, Ronald Llamas. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Ami. Parang si Ami, andito lang kanina. Bilis mo ah. Tumakbo ako. Walang traffic. Niyayaya ko nga panauhing pangdangal niya kanina sa launch ng Bilang Pilipino. Iyon. Yeah. Bilang Pilipino nga pala, Ami, no? It started in 2016. Kakasama tayo dyan. It's our election coverage brand. Yan. Aga. Doon sumikat si Rodrigo Duterte, yung Bilang Pilipino debate. Yeah, in that Cebu debate at UP Visayas, right? Yes. Nandun si Ami kasama, at saka si Bok, nandun ka, di ba? Tawa namin ang tawa. Oo, you were part of the panel of journalists. Panel of editors. Magkatabi kami ni Lord. Yun, ako naman, I was there behind the scenes sama kami. Kami yung medyo tuliro noon dahil... kayo ba yung inaaway? Kami yung inaaway noon. Kami yung tuliro. Medyo masama daw. Nagkaroon yata ng scolding doon behind nasa stage yata. Behind the stage. Behind the stage in one of the holding areas. Hindi ko alam, naka-mikropono pala ako noon, Ami. Tapos yung mikropono ko, naka-public address system doon sa press office. So na-pick up ng mga reporter lahat ng pangyayari. Yun. Pero lumabas doon yung yung natural sense of humor ni Digong noon. Yun, right. Kasi lumaya siya doon sa likod dahil pumunta sa labas nakipagbiruan sa amin Yun, yun talaga. So tapos may repartee sila ni Miriam. Grace po. Grace po. Pro Miriam si Digong noon. Tapos inaasal niya si Marojas. Marojas. Sabi niya pikon. Pero doon lumabas yung pagiging Trump ni Digong, di ba? One-liner. Right. Mga one-liner yung kanya banat niya Parang si Trump. Pero natural sense of humor. Nung natapos yung debate, paglabas siya lang ang kandidato na pinagkaguluhan talaga ng mga tao doon. Kasi hinahabol ko sana maghihingi sana ako ng interview Siya lang of all the candidates. Pinaligiran ng katakot-takot na tao, hindi na kami makalapit. Naalala ko nung tinanong siya, anong platform mo? Gagayahin na lang niya. Yung mga sinabi nila, yun na rin. Di ba? So Ronald, talagang barubal pang-kanto boy Ronald, the specific policies or ideology aside, parang may katangian na gano'n na nakiklik sa tao ngayon. We've seen a lot of those brand of leaders actually sweep elections in other countries. Yes. So nanawa, they say nanawa ang tao doon sa yung dating pambobola ng mga politiko. Hindi naman nawala sila doon sa boring limits ng institusyon. Meron pa mga institusyon na na-fix na for decades Ngayon may sumulpot na mga nagtataob na lamesa, mga disruptor, mga populist na iba yung kanilang tono. Iba yung appeal. Out of the box. Iba yung lengguwahe nila. Iba lengguwahe, tapos nagke-create sila ng malaking kaaway, tapos sila yung malaking solusyon. Ang malaking kaaway ay criminality at drugs. I am the punisher. Pero ngayon, nakikita natin yung mga tumataas ratings, mga brand. Di ba? Meron kang Duterte brand na medyo bumababa. Meron kang Marcos brand na sinusubukang mag-stabilize. Tapos meron kang Tulfo brand na bago.
Diba? Ipatulpo mo. So yung naglalabanan ngayon, brands. Before we go to the Tulfo brand, no? Pero yung style na yan, ano, very out of the box, very unconventional, almost irreverent, ano? Parang ikaw yung political analyst version yan. Hindi naman. Kasi, di ba? Hindi lang ako. Ito na lang si Ronald na nagsasalita ngayon sa iba't ibang platforms at saka programa. Hindi lang ako woke. Yun. Yeah, Irreverent ka ganun. It's got nothing to do actually with your politics, with your brand of politics, with your ideology. It's got something more to do with your style. That's what we're seeing. Because, for example, in I think it's in Brazil or Argentina, the leader who won there is conservative. Yes. Pero ang kalaban niya kasi yung institutional na left-wing governments in Argentina. Pero conservative siya. In other countries, for example, give me another example. Let's say in the Netherlands, yung nanalo naman, right-wing naman yun. Right-wing. So, iba-iba talaga. Ang tawag sa akin ni Ed sa Facebook niya, naughty. Naughty? Hindi ko sinabing naughty, Malaswa. Ami, parang iba talaga ang appeal ngayon ng mga, wag natin sabihin matatanda. Yes. Pero yung mga raw at natural na tao kung magsalita, parang may ibang appeal ngayon. Ano mas gusto mo, naughty o matanda? Okay na yung naughty. But Diba? is that a good thing or a bad thing? Or not necessarily. It all depends on how you carry it. But not whether it's a good thing or bad thing for the candidate, but for the public to look for those things. Well, depende din sa audience yan eh. Siyempre, may mga niche yan eh. May mga particular audience, ganito mas gusto, may ganito mas gusto, di ba? Yun yung hindi naman yan across the board. Kaya, but I guess meron kang detractors, meron kang supporters. Pero yung sabi mo kasi one common thread is I think the people appreciate honesty and authenticity in this day of social media. Well, or the appearance of ayaw nila nung paikot-ikot. No? Tapos, kinakailangan, dali mo sa level din nila. At sa ngayon, yung absorptive capacity ng tao is just 30 seconds to 1 minute. So, dapat makuha mo yung attention nila doon. No? Kaya, doon gumagaling yung mga disruptor. Tsaka kailangan may konting patawa. Yes. Pang-aasar. Pang-aasar, chismis, marites. Pang-aasar, oo. Yan, Kaya click na click eh. Yan daw ang kulang noon sa opposition the past elections. Right. Yung mga sinasabi mong qualities na yan. Simula Comment, Ronald. even noong 2016 pa, yan daw yung kulang. Yan ang sinasabi ng mga tao. Parang medyo masyado nila siniseryoso sarili nila. Hindi ka ba nila tinatanong? Well, halimbawa, si Kiko ngayon, yung kanyang, may pagka-human interest si Kiko gentleman farmer, nagtatanim. So, na nagpapatawa ng tito jokes. Maraming tito jokes. Nagkakwento siya about yung kanyang karanasan. So, merong kwento. Ang habol ng mga tao, kwento human interest Diba? And we've seen Kiko's numbers go up in the last Pulse Asia survey, right? Nandun na siya ata sa mga top 15. Dati, top 14. Medyo malayo-layo. Ganon. So, hindi na lang si Sharon ang kanyang gamit. Yung kanyang sariling storya as a gentleman farmer ay binibuild up na rin niya. At for now, it's working. It's working, no? It's working. More than yung dalawa yatang may programa rito, parang tumataas Tumaas din si Amy, kahit corny yung kanyang show. Hindi, si Amy naman may sense of humor. Isa pa rin niyang merong natural sense of humor. Kasi dating niya bakla And siya self-deprecating humor. Actually, si Amy in public if you listen to her. The best yung kanyang Valentine. Nakita ba yung Valentine TikTok niya? Siya si Cupida. Maraming ganun. Yun ang gusto Medyo may konting entertaining. Yung kantang medyo bastos. Iba naman yun. Ayan, yan di ba? Gentleman na medyo bastos. Nakita mo nung Halloween, yung kanyang suot, Wednesday, yung Netflix na Wednesday, yun ang kanyang attire Got. I guess, for people like Amy, secure na ako, matalino ako, ba't ko pa masyado seryoso yung sarili ko? So they can afford to play around with themselves. Yeah. I meant to ask you, Ronald, kasi kanina sa pinapakita natin video nasilip ko, nandun din si Bam Aquino. What would you recommend, Mr. Bam Aquino para naman mag-improve yung numbers niya? Well, parang masyado seryoso Kailangan maging joker din siya ng konti. Di ba? Maging joker din siya. Dahil, paano kung hindi natural? Hindi, lahat naman pwede yung i-kwan Di ba? Trabaho yan ng mga kwan Trabaho yan ng mga handlers. You think kasi pag tinitingnan si Bam Aquino, parang
parang cosplayer ni Ninoy Aquino, di ba? Ninoy. I mean, okay, I'll just be... Kamukha ni Ninoy. Oo. Diba, no? You think kailangan niya i-repackage yung sarili niya? I think so. No? Ibahin yung buhok? Tsaka yung salamin. Hindi naman. Okay, Mag-rimless siya. Baka kinakailangan maging jologs ng konti. No? Medyo jologs. No? Parang si Ed. Ito, papahirapan kita. si Edsel Lagman. Yan. Hindi, okay na yan. Si Elderly statesman na Chen yan. Jok, no? Ah, si Chen Mas Jok, no? malala naman yung tingnan mo. Seryosong-seryoso, oh. Oo. Hindi, gamitin na niya yung balat sa kanya ni Digong. Yung ngipin. Ngipin, oo. Actually, ginamit niya yan dati. Parang Roger Rabbit. And he did, right? Ginamit niya. Oh. Roger Rabbit. No? So, which brings us back to Bam Aquino, no? Kailangan natin may mangyari, no? Kailangan ng consultant. Kailangan ng... Dapat makinig siya kay Alan Herman. Bakit hindi sa'yo? Ha? Bakit hindi naman ako strategist Kung ako pang special ops. Ayun. O kaya manood ng TikTok, ha? TikTok, hello guys. Ganun mga approach. May TikTok to si Bam. Tsaka si Chen, may TikTok, Yeah, pero nakakatawa ba naman? Nakakatawa. Talaga? Hindi. Yan ang kailangan nila. So in the end, itong mga antics na to na dati pinipintasan nila na pagsayaw sa stage and all that, they're realizing na kailangan nila gawin talaga. Yes, pero baka hindi bumagay sa kanila yung Yung sayaw. Yung mga Bong Revilla na sayaw. Budot. Hindi, baka iba yung Tapos yung pakanta-kanta ni Robin Padilla, baka hindi rin Kailangan yung kung ano yung mas bagay sa kanila. Yung mas malapit-lapit. Pero dapat may pagka-joker. Kasi si Mugs, Yung medyo palaban. Pareho ni Donald Trump. Pwede rin yun. Sa TV personality, hindi naman siya nagpapatawa. Pero malakas yung dating niya, di ba? Pero masakit pag tinamaan ka sa tenga ng bala. Media savvy Masakit pag tinamaan ka ng bala sa tenga, masakit No? Kaya hindi pwede. Si Trump, si Trump may dance move siya sa mga rallies siya on stage. Yes. Gumigiling din. Siya. Gumigiling. They're learning from the Filipinos. Di ba? Na-apprentice siya Magaling yan sa TV. Halimbawa, yung kinuha niyang vice president, out of the box yun No? Anti-Trumper dati, di ba? Nagsimula siya, anti-Trumper. Tapos ngayon, successor niya. Bata, first term na Anti-Trump, senator. pero ngayon parang Trump na raw. Oo. Tsaka, Pareho na sila ng style. Articulate. Princeton or Yale, some Ivy League Law School. Now, before we continue, mga Bok, mga Ami, we launched a while ago bilang Pilipino, which is our election coverage brand for One News, One PH, News 5, Philippine Star, Business World, and part of the Media Quest News Alliance. We have this soundbite from the chairman, MVP, Manny V. Pangilinan, if you can hear it now and see it. Bilang Pilipino has been our media group's comprehensive coverage across broadcast, radio, and print platforms, and the campaign aims to inform voters what the candidates stand for and the roles of elected officials, and as much as possible to ensure that the proper counting of the votes are made in the course of the elections. Second, Think Muna Pilipinas, the group's advocacy on media information literacy, and that's where MIL acronym has been derived, which aims to equip Filipinos with critical thinking skills. With MIL, we hope our people will discern credible and truthful sources from misleading or fake ones, separate fact from opinions, and identify biases. That was the statement from our chairman of the MVP group, Mr. Manny V. Pangilinan, a while ago at the launch of Bilang Pilipino. Okay, Ronald? Yes? Ano sabi ni Ami? Wala ka bang talampati kanina? Pumirma lang kami doon sa kontrata. Tingnan natin kung paano yan. Kung magpapadebate tayo, baka mamaya, because of what happened to Joe Biden, yun ang pinaproblema, no? Baka lalo nang walang gusto makipag-debate. So, ayan kami. That or like what happened nung the last presidential elections, may mga ayaw mag-attend ng debate. Kasi they don't see anymore the value of debates. Yun na nga.
In 2016, we were part of the negotiations for organizing those presidential debates. Malaking bagay na in 2016, pinilit ng COMELEC ang mga kandidato na sumipot sa debate. Requirement. So tingnan natin what will happen. Dapat nga siguro COMELEC has to step in as part of di ba? Voter literacy, voter information, na kailangang makilala ng tao yung lahat ng mga kandidato. Yun, kailangan siguro. I think tingnan yung ibang kandidato, they should learn from Digong. Ang baba-baba ng ratings niya after that debate, biglang tumaas at naghabulan nga yung ibang mga kandidato noon na biglang malakas na rin sila sa criminality because they saw na actually doon luminaw yung platform actually ni Digong, binabanatan siya for human rights. He didn't back out. No, he didn't back off from his stand na itong platform ko, I am going to go after criminals. At nakita ng mga kandidato na yun ang gusto ng tao, maganda yung reaction sa kanya. Ang problema, Ami, naghabol nga sila actually. Problema, Ami, ito nakaraang eleksyon, nakita naman ng mga tao, pwede pa lang magkaroon ng historic win, 61% nang hindi sumasama sa debate. Yun naman yung nakaraan. Pero marami naman diyang factors. Marami ding ibang mga factors. That's the solid north and the solid south ng mga Duterte. Marami din diyang mga factors which came into play. Well, remember the second debate, and former President Trump has not yet committed to attending, I think, the second debate. So baka natuto sa Probably atin. doesn't have to anymore. Probably doesn't have to anymore. Pero ang magaling ang performance ni Trump sa debate, hindi yan magbaback out. Pero ito naman, senatorial Kaya tingin ko wala naman tatanggi ngayon na sumama sa debate. Ibang usapin kung magkakaroon ng build-up para sa 2028 na dapat lahat sumama. Ang problema namin in organizing debates like this, Ami, usually ang pumapahig yung mga bottom dwellers. Yun. Kasi kung leading ka, but why will you put yourself out there at the risk of... Baka magkamali ka pa. So, yan ang nagiging dilemma namin na mag-organize kami ng debate, tapos ang sisipot lang ay yung mga malayo sa ranking, ganun. Mahina. Yun yung baka makatalon Oo, yung mga 0.6, yung mga 0.6% tsaka 0.7. Yun. And alam mo naman, pagdating sa senatorial elections, we've seen senatorial elections where, we've had 50 candidates, up to 50 candidates running in a senatorial election. Ang dami. Lahat yan, kailangan mo bigyan ng equal time. Tama. Mababalatan kayo pag pipili lang kayo ng mga kalahati nun. Kaya buti na lang, yung iba hindi sumisipot talaga. Pero si Bok, may experience siya sa, I think, Bok, yung mga senatorial interviews na yan in the past where you've had some memorable candidates. Sino ba pinaka-memorable sa'yo? I think meron. Diyan sa Senate. Appointed din sa Malacanang. Si Gadon? Si Larry Gadon. May iba pa. Si Enrile, for example, was interesting. Tagang-tanda ni Ami. Oo nga. Na-corner namin si Enrile. Yung nobody was arrested during martial law. Talang insist siya, I never said that. No, you did. I never said that. There were no political prisoners during martial law. Yun ang sinabi niya. It's on tape. We can show it to you if you want. At sabi niya, it must have been one of my unlucid moments. Lumusot pa rin. Ito yung pinirmahan niyang batas na, kalimutan niya. Pero walang word na unlucid Parang yung fake ambush. Yung fake ambush, binawi niya. Stage word. But that was interesting kasi si Enrile, at his age, talagang he was still engaging. Siguro maganda yun na build-up sa debate. Ipakita niyo yung mga moments na yun. Doon interesado yung mga tao. Yung mga ganong klaseng out of the box. What else, Ami? Do you remember any of those memorable candidates that faced you during those senatorial interviews? Wala, halos kasi actually pare-pareho mga sinasabi, yun ang problema. Kaya hindi mo sila matandaan mabuti. Pare-pareho mga opinion on similar issues. Yan ang problema Mas madali siguro kung mag-organize ka along party lines na similar to the US, na alam natin, party line, ang party stand dito, party stand dito. Dito sa atin hindi ganun Pare-pareho lang and most of them are motherhood statements actually. Hindi mo matandaan. Lahat naman yan sasabihin, anti-corruption ako, for good governance. Habang hindi pa
Tamaga ba? Hindi pa nakaupo Oh, isa pa si Wala naman na ibang Amy. Si sasabihin. Amy nung 2018 for the 2019 elections. Kasi I asked her, where did your family get all the money? Kasi ang dami yung pera. Yung memorable yung kay Ed. Swiss accounts pa eh. He says, my father after the war was one of the highest paid lawyers of multinational companies. He was brilliant. Ganun. I agree naman. He was brilliant. Pero the Supreme Court found that he never even had a law office. And he never made any declaration in his taxes that he earned anything from his law offices. So, pero ganun ba? Yan yung mga And she didn't like that memorable. interview very much. Is that the same interview? The same interview. Pero mas galit natin sa Karobi. The first and the last. Pero si Ferdinand Marcos, yung mga pinakaunang disruptors Di ba? Nung siya yung naging abogado sa sarili niyang murder case. Di ba? Yun yung, doon mo makikita, siya yung mga unang nagtataob ng lamesa. Oh, yeah, the name. The Nalundasan murder case. Doon siya nakilala. 1939. Doon siya nakilala. Nalundasan. Nalundasan. So may ganun siyang roots. Marcos. Ay, Bok, we have a guest. Baka po ng linya natin. Yes. Yeah. Joining the StoryCon today is Senator Sherwin Gatchalian. He comes back to us again. Senator, thank you for joining us and welcome back to StoryCon. Senator. Thank you. Hi, Senator. Good afternoon, Senator. Pasensya na, napahaba yung aming banter. Na-enjoy ko naman eh. Sir, Nag-enjoy ako makinig. Sir, balita namin, sir, may death threat daw kayo. Sorry? Balita namin, may death threat daw kayo. May death threats daw kayo. I think you reported this to the Pasay City Police. Oo nga eh. Meron kasi kaming nasagap sa internet, a vlogger, na sinabing nagbayad raw si Alice Go ng X amount of money para patumbahin raw kami. So, we reported this to the Pasay Police Station dahil ang Senate nasa Pasay, just to put it on record. Okay. Pero Senator, gumagawa naman kayo ng security precautions just in case. Actually, ngayon lang. Nag-add kami ng security. I requested from the Senate President ng additional security. Nakausap ko si SP Escudero and ano naman siya, kaagad binigyan tayo ng additional security. And the gun family. Senator, ang sabi ng lawyer, she is willing not to appear before the Senate. May dagdag pa ba kayong any feelers from her camp na haharap na nga siya sa inyo? Kasi yun lang sabi ng abogado, di ba? You cannot hide forever. Meron na bang follow-up dyan? Sa akin, wala personally, no? Pero mahirap, Ami, because hindi normal yung buhay niya. Hindi siya makakalabas, hindi siya makakapunta sa mall, hindi siya makakakain sa restaurants, maaaresto siya. So, mas maganda pumunta na siya dito at matapos na yung proseso ng pagdinig at sabihin niya yung nalalaman niya, sabihin niya yung sino-sino yung mga involved dito sa Pogo Hub at least matapos na yung proseso at gumulong na yung proseso. Senator, meron na bang HDO labang kay Mayor Alice Go? Dahil kasi kung marami kang pera, you can do almost anything sa bansang ito Medyo porous yung ating borders, lalo na sa Mindanao. Kaya si Michael Yang nakalabas na ng bansa. Tapos ngayon may chismis na baka si Kibuloy nakalabas na rin. So hindi surprising kung ikaw ay maraming pera. At nakita naman natin na napakaraming pera ni Mayor Alice Go. Tama, pumasok rin yan sa isip ko, no, na nakita naman natin yung kanyang lifestyle at in fact doon sa AMLAC report nakita natin yung perang pumasok sa kanyang bank accounts. Kaya pagdating sa pera, walang kaduda-duda na marami siyang pera. Pumasok rin yan sa isip ko, baka madali naman mag-charter ng plane at madaling kumausap ng tao para makalabas. At ang theory ko kasi buhay pa yung kanyang Chinese passport Ang theory ko, hawak pa niya yung kanyang Chinese passport. Kaya kung may ganitong problema, makakaalis siya kaagad ng Pilipinas at bumalik sa China na walang problema. So yun ang aking theory. Wala akong ebidensya but hindi malayo na
na nakaalis na siya ng bansa at bumalik sa China. Kung totoo kasi yung mga lumalabas na links niya sa mga syndicates like money laundering, pogos, etc., usually may mga escape routes yung mga yan eh. Yeah. At ang mahalaga lang dyan ay pera. Dahil alam mo naman sa ating gobyerno, maraming enablers eh. No? Kung with the right amount ay tutulungan siya. Kaya mahalaga na siguro talagang tutukan siya ng NBI in terms ng i-monitor siya eh. Dahil pag nakawala yan dun sa lugar na tinutuluyan niya, medyo mahirap ma-monitor eh. Dahil ang ating sistema rito, ang ating mga borders are very porous. Yeah. Ako naniniwala ako na matalinong tao si Guo Huaping eh. At yung kanyang pamilya ay alam ko yung anong gagawin dahil from the very start nagsinungaling siya tungkol sa sarili niya, tungkol sa upbringing niya. Nung nangampanya siya, nagsinungaling siya. At ako naniniwala ko, alam niya rin at one point malalaman rin nito ng ating gobyerno. At tingin ko rin meron din siyang, kumbaga may escape plan na nakahanda dyan. And yun na nga, no, ang theory ko rin, yung Chinese passport niya, nandiyan pa. So pwede niyang gamitin yung kanyang Filipino passport, pwede niyang gamitin yung Chinese passport niya. At of course, yung pera, malaki talaga yung perang pumasok sa kanyang bank account. So, but so far, formally, yung Bureau of Immigration walang na-detect na go hopping or alis ko na nakaalis ng bansa gamit yung mga formal airports natin. Baka kasi next year, Senator, may Netflix movie na tungkol sa parami sa yata escape, yung nahuhuli ng mga cases ng late birth registration, mostly of Chinese nationals, at mukhang dadami pa yata yan pag tumingin sa iba. By way of legislation, anong pwedeng remedy dyan, Senator? Sa kasi Philippine Statistics Authority na yan eh. Yeah, nakikita ko kasi, we need to really reform yung birth certificate process natin. Kasi pinadali natin yan para mas mabilis sa ating mga kababayan magpa-rehistro at kumuha ng birth certificate. Naka-decentralize siya sa mga local government units. Yes. In fact, yung pag-i-issue ng birth certificate, birth, death, marriage, hindi na dumadaan yan sa mayor eh. Yung civil register, pwede mag-issue ka agad. At because of this decentralized process, naabuso naman. No? Dahil nga yung PSA nandito sa Metro Manila, pero mga far municipalities pwede silang mag-issue. So dapat i-reforma yung buong structure at yung accountability maging mas mahigpit. Dahil nga kahit na utusan natin yung PSA mag-imbestiga, ang sasabihin lang nila wala kaming control sa civil registrar dahil administratively nagre-report yan sa mayor. No, pero on the ground, yung civil register hindi naman nagpapapirma yan sa mayor eh. Siya by virtue of his power pwede na siya mag-issue ng mga certificates. Sir, Napaka-independent pala ng civil registrar. Tama. Actually hindi alam yan ng marami, but ang civil registrar very powerful siya in a sense na pwede siya mag-issue ng birth certificates, pwede siya mag-issue ng death certificates, ng even marriage certificates. Lahat siya decentralized. Para mabilis sa tao, no? Hindi na pupunta sa Manila. Yeah. Saka lang ng municipal hall, pwede ka na mag-apply doon. But on the other side, naaabuso naman dahil nga decentralized siya. Sir, may story ng Philstar eh. NBI finds 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur, believed to be Chinese nationals through late birth registration in the town of Santa Cruz, Davao del Sur since 2016. Yeah. Kaya magtataka That's just one town. Isang maliit municipality sa Davao del Sur, 1,200 late birth certificates. No? Yan, kaagad. Red flag na yan. But I believe yung LGU nag-investigate na sila tungkol dito sa pangyayaring ito. No? So, but then again, isa lang yan. Sa 1,600 LGUs, marami pang, I'm sure marami pang ganyan na makikita tayo along the way. Well, Senator Gatchalian, Alice Go's story is now on BBC. They've taken note and the headline says, "Police hunt mayor accused of being a Chinese spy." So this is not just a local Philippine news, umabot na ng BBC. But what can you say about this angle that, that she is being accused of a Chinese spy?
I guess this is what made the story land on BBC. Baka nga, Senator, next year, meron ng Netflix series tungkol sa Mata-Hari ng Bamban, Tarlac. So is that a credible lead on this story? Alice Go, a Chinese spy? Well, definitely yung buhay niya parang pang Netflix talaga eh. Dahil imagine mo, from the time nakuha niya yung late registration niya, from the time nanalo siyang mayor, ang buhay niya puro kasinungalingan, nagsisinungaling lang siya. In fact, nung pinanood ko yung campaign video niya, talagang sinabi niya, Pilipino siya, nanay niya Pilipino, lumaki siya sa farm, the usual story. At pinaniwalaan naman ng mga taga-Bamban, no? Dahil nga, pag makikita mo siya, ano siya eh, very, parang pag nagsalita, parang totoo eh. No? Kaya nga talagang pang Netflix yung kanyang buhay. Ngayon, on the part of that Chinese spy, ako personally, wala akong yung direct evidence, no? Na kung Chinese spy siya o hindi. However, may mga news reports kasing lumalabas na yung kanyang father, very close sa Communist Party of China. No, merong, I think, respected member or meron siyang position doon. No, ito lumalabas naman sa mga news reports na nakukuha rin namin. So, in other words, without any direct evidence, possible na merong link siya sa Chinese government by virtue of her father. Okay, Senator, do we have by now a more definite account or a firm account of who Alice Go is? I mean, because we've been getting information by pieces, you know. So, did she come here when she was she born here? Did she come here when she was already old? There's also this bit of detail that she actually went to Grace Christian High School in Quezon City. So, ano ba yung buong kwento niya, Senator? Kung bubuuin natin yung kwento niya. Sino siya? So based on the evidence and the records that we got, she came here when she was, I think, around 9 years old. That's 1999. And then she went to Grace in year 2000. She was 10 years old at that time. Grace Christian High School, actually, same school kami, no? That's my alma mater. Pumunta siya doon. She attended school from year 2000 to 2003. Grades 1, 2, and 3. And then, she attended school late na. Nung pumasok siya ng grade 1, she was already 10 years old. Because sabi ng mga taga-Grace, hindi siya marunong mag-English and Tagalog. Kaya the school made her attend grade 1 even though she was 10 years old already. Okay. No? And nag-aral siya doon for 3 years. But after that, hindi ko na alam kung saan na siya nag-aral. So, and marami na lumalabas ngayon. In fact, I saw in some interviews na yung mga kaklase niya during that time, lumalabas na and saying, totoo nga, meron kaming kaklaseng guwaping. So, and at the same time, we looked at the school records. Doon sa school records niya, nandoon yung Alien Certificate of Registration, which matches the Alien Certificate of Registration hawak ng Bureau of Immigration, so match yun. At meron rin doon birth certificate in Chinese, no, issued by China. So, and tinranslate ng Grace, lumalabas doon nga that she was born in Fujian, China. Born, ang father niya ay si Guo Jiangjong at ang mother niya ay si Lin Wenyi doon sa Chinese birth certificate. So, yun yung kanyang buhay. No? And then by 2005, nag-late registration na sila at that time. How did she end up in Bamban? Parang kakaiba lang dito she ran for mayor, di ba? Talagang maraming Chinese who come here na ganyan nga, na hindi naman pinanganak dito, nagpapalit ng pangalan para maging yung hindi Chinese name. They will get a Western name or Filipino name, whatever we call it. Tapos magpaparegister ng late. It's a pretty common practice, di ba? Ang kakaiba lang tumakbo siya for elective office. Actually, ang proseso in our system is mag-naturalize ka. So, for example, your
you come from a different country, and then gusto mo maging Filipino, may administrative naturalization, meron din judicial, pero din dito sa Senado, diba, meron yung mga basketball players, nina-naturalize natin through legislation. So may proseso tayo to become a Filipino. Pero yun na nga, no, mahigpit yung proseso natin. Dapat in good standing ka, dapat intention mo para sa bansa natin. Tingin ko ayaw na nila dumaan sa ganun, kaya nag-shortcut na lang sila eh. May binayaran sila for late registration at naging Filipino sila by virtue of that fake birth certificate. Senator, from Grace Christian in Quezon City, how did she end up in Bamban, Tarlac? Yun ang hindi pa namin masyadong clear. No? I don't know kung after grade 3 nag-aral pa siya sa ibang school or pumunta na siya sa ibang lugar. We're not very sure. But definitely from grades 1 to 3, nag-aral siya sa Quezon City. Kaya nga walang katotohanan yung farm eh. Yung famous farm and homeschool, hindi totoo yun eh. Kasi yung kanyang kwento, diba, naglumaki ako sa farm, nag-homeschool ako, teacher ko sa Rubilin. Hindi totoo lahat yun because nag-aral siya sa Grace at meron siyang formal teachers, no? Yung mga teachers sa Grace. Okay, Senator, one last question from me. Late birth registration, linawin ko lang ha. Kung late birth registration, hindi pwedeng Philippine birth certification if you were born elsewhere. Fake talaga yon, di ba? Pag late? Yeah, pag Chinese ka or other nationality, tapos dito ka pinanganak, you will still get your birth certificate pero nakasulat sa birth certificate mo, Chinese. Mother mo, Chinese. Therefore, Chinese. Yung birth certificate kasi hindi naman siya formal evidence of your nationality. It's your birth certificate. It's just saying na pinanganak ka dito. So, ginawa niya, dinoktor nila o binigay maling information. Kaya naging Filipino siya sa birth certificate na pinapakita niya. Senator, under what circumstance would somebody from China, okay, bring his family here and raise his family here? I mean, bakit pumunta dito yung tatay ni Alice Go? Yan. That's a very good question. In fact, may mga nakausap ako from the Filipino-Chinese community. Ang sabi nila sa akin, itong si tatay niya, si Guo Jiangjong, is really into hog farming in China. Meron talaga silang hog farming. At parang may kaya naman itong tatay niya. Tapos na dito para magnegosyo. Pero nagustuhan din nila dito. Kaya kumuha siya ng Special Investors Resident Visa to stay longer. And then pabalik-balik ng China. No? Yun naman narinig ko. And then I think ang nangyari in China na lugi yung negosyo o nagkaroon ng problema financially yung negosyo niya. Kaya permanently tumira na siya dito sa Philippines. And I think along the way, na-realize niya na mas maganda kung Filipino ako kasi dito na ako all the time. So, but ayaw niya mag-naturalization process, dinoktor nilang nila yung birth certificate. Okay. Kaya naging Filipino yung kanyang mga anak. Pero yung tatay niya, si Guo Jiangjong, walang birth certificate eh. And Chinese passport pa rin yung dala-dala. So, ang theory ko dyan, gusto lang niya yung mga anak niya na manirahan dito, siya balik-balik. Pero interestingly, kung tinitignan namin yung flight pattern ng tatay niya, tsaka yung remittance ng pera, by 2015, madalas siyang lumipad sa China at sa ibang Asian countries. I think he was flying 2 times a month. Dati parang 3 times a year, biglang 2 times a month. And then yung pera, yung remittance, lumaki rin by that time. So, and that's the time when the Pogo came in, di ba? Around 2016, pumasok na yung mga Pogo. So, I think along the way, dahil magaling mag-Chinese yung tatay, obviously Chinese siya. Tapos si Alice Go, magaling mag-Tagalog at mag-Chinese. May nakikilala silang mga Pogo operators. At doon na nag-umpisa itong Pogo relationship nila. Okay.
Baka, Senator, yun yung Senator, pinakamalaking confirmed ba elephant yung in the room siblings eh. ni Alice Go? Yung link ni Alice Go dun Pilipino? sa biggest money Kasi launderer yun sa ang excuse Singapore. nung farmhand niya, di ba? Na yun daw mga nakasulat doon na kapatid, hindi niya kilala. Confirmed na ba na may kapatid nga siyang mga Pilipino rito? Meron siyang kapatid si Wesley Guo, pero Chinese rin, no? Na match namin yung fingerprint ni Wesley Guo doon sa Board of Investments Special Investors Resident Visa, yung SIRV. So, yung doon kasi sa SIRV, nandoon yung nanay niya, si Lin Wenyi, at yung tatlong magkakapatid. Yung dalawa, confirmed na Chinese, no? Si Wesley at si Alice. Yung isa na lang ang hinahanap namin. Hindi namin, wala kasing fingerprint at walang NBI clearance, kaya hindi ma-match. Pero di ba, Senator, maliban doon sa napag-uusapan natin ng mga issues against her, citizenship, etc., yung pinakamalaking elephant in the room ay yung mga possible link niya dun sa mga malalaking possible syndicates. Halimbawa, yung dalawang biggest money launderer na nahuli sa Singapore. No? Merong na-establish na link siya ron. At itong mga pogo na sobrang laki dito sa Banban. So yun yung mga elephants in the room na nagmarka yung sa ating political consciousness, si Alice Go. Na paano nangyari na ganitong klaseng batang Chinese na naging mayor ay ganun kalaki yung huge resources na hawak niya. Diba? At nalink siya sa malalaking mga syndicates from money laundering to human trafficking to pogo. Yun yung matindi dito sa istorya ni Mayor Alice Go. Tama. Dahil yung sa Banban, pag pumunta ako doon na twice na, no? And one time I was just curious to look at the entire location. So pumunta ako. Talagang rural at third-class municipality siya. At magugulat ka nilang biglang doon nilang lumabas itong Pogo Hub na napakalaki. No? Hindi siya ordinary, parang nga siyang pang BGC nga siya eh. No? At yung perang pumasok dyan, in-estimate ng amin mga engineers, mga almost 6.6 billion pesos. But if you look at all the income statement and even yung tax returns ng mga personalities to include Alice Go, walang ganun na perang kalaki ang pumasok. So talagang pumasok siya sa mga bank accounts diretso na hindi nila dinideclare in their tax returns or sa mga financial statements. Talagang yung transaction, dire-diretso lang. Diretso sa account, labas ka agad to build that Pogo Hub. Pero bakit hindi to, Senator, hindi to na red flag ng ating mga bangko? Eh pag meron kang 500,000, na-red flag ka na eh. Nadadaan. But ito, in their billions, hindi na red flag. Di ba may problema yung ating mga bangko? Yan rin ang tanong ko rin. Yan ang unang pumasok sa aking isip eh. At ang sagot sa akin, yung report ng mga bangko, 4 years after, tsaka ibinigay sa AMLAC. So, mayroong ring pagkukulang ng mga bangko. I don't know kung magkaroon ng connivance. Dahil if you remember, diba, in the past, nagkakaroon ng connivance at the branch level. No? Yes. Mag-open ng account, tapos nagkakaroon ng connivance at the branch level. Yung lahat ng activity nasa branch level. I'm not really sure kung ganun, but definitely yung report to AMLAC, late na siya. Pero yung AMLAC, I was telling them rin, kung late na, dapat red flag na rin yan. Bakit hindi nyo in-advise yung bangko na umabot pa ng 4 years? No? Kasi nakita namin yung pera pumasok siya mga around 2015, 16. No? Tapos slowly mag-build up siya until 2019. That's when the construction ng Bamban nag-umpisa na. Pero na-detect ng AMLAC mga 2022 na. No? So bakit umabot ng ganung katagal bago na-detect nila? At kung hindi nyo inimbestigahan, Senator, hindi pa ito puputok. Diba? Dahil sa investigasyon nyo, kaya ito ay pumutok eh. Ibig sabihin, hindi lang porous yung ating borders na madaling tumakas, kundi yung ating banking system ay napaka-porous for money laundering. Tama yan, tama. Kaya nga, despite yung AMLAC law natin, talagang mayroon din problema sa implementation and also compliance. Dahil
Mahigpit naman yung batas, but kung hindi magko-comply yung bangko, kasi 500,000, re-report na kaagad sila. Kung meron kang transaction na hindi mo ma-justify, report ka agad. Pero in this particular case, umabot ng mga 4 or 5 years bago na-detect ng AMLAC o bago nag-report yung mga bangko. Baka dahil hindi sila napaparusahan, kaya malakas ang loob ng mga bangko na mag-violate ng mga batas natin. Yan ang isang bagay na titignan namin rin. Ako personally, I will look at that kasi baka ang nangyayari sa atin, money laundering hub rin tayo. No? Naging human trafficking hub tayo. Pogo hub na rin. Ngayon, pati money laundering hub dahil alam nila na napakadaling pala magpasok ng illicit money sa ating bansa. Senator, black hole nga daw tayo for dirty money eh. And one of the suggestions nga na matagal nang tinutulak ng both the businessman and the former finance chief nung panahon pa ni Duterte ngayon is to lift the bank secrecy or to ease bank secrecy laws, pero ayaw ipasa ng Congress eh. May pag-asa ba yan? Merong partial, merong pinag-usapan kami for yung mga bank employees, bank owners, bank directors, merong mga corruption issue o merong mga fraud issue, sila hindi mag-apply sa kanila yung bank secrecy, no? But limited to banking employees and bank directors. So the reason for that, dahil obviously pwede nilang itago sa kanila yung pera kung may mangyari. But yung talagang yung malawakang relaxation of bank secrecy, wala pang ganun na usapan. So, sir, let me ask naman what the fate of the future of POGOs themselves. I understand kasi several agencies have said that they're supporting a total ban on POGOs, among them DOF, NEDA, and I think DOLE. But in the end, I think it's an executive decision whether or not POGOs are going to be allowed here. Presidential. Presidential. All the way up, di ba? Do we have any indication or any kind of signal at all from Malacanang whether or not there's a policy decision forthcoming on POGOs? Dagdag lang doon, Senator. Kanina may nakita akong letter sila Justice Carpio at ilan pang mga civil society groups asking the President para ituloy na itong total ban na ito. At kasama sa kanilang request ay dahil ito ay isang national security issue, another compelling argument bakit kinakailangan ng total ban. Hindi yung partial, dahil sa partial kasi marami pa rin makakalusot eh. No? Correct. Dahil nakita namin yung mga tawag nila legal POGO, quote-unquote, and kanina sa hearing lumabas din. So, yung mga lisensyadong POGO, magdadala sila ng mga tao in thousands kasi kasama sa lisensya mo is yung work permit ng mga tao mo. Pagdating ng mga tao nila dito, hindi na nila ma-monitor kung saan pumupunta. At yun yung mga nakita namin. They come in using one legal POGO license, tapos lilipat sila sa iba. And we found out earlier in the hearing, meron na palang mga ringleaders itong mga grupo na ito. So papasok sila, let's say, in hundreds, pero may ringleader na sila, pupunta sila sa iba. So in other words, itong license becomes the gateway for these people to come in. Pagdating dito sa atin, hindi na natin ma-monitor, bulag na tayo kung saan sila pumupunta. Kaya dapat talaga total ban kasi hindi ako naniniwala na may legal at illegal eh. Lahat sila magkakasama eh. No? At lahat sila lumilipat-lipat lang. Exactly. Then on top of that, we also saw in the documents na yung mga legal POGOs, meron rin silang mga partners na may kaso, may warrant of arrest, and we have the documents. Exactly. So, Senator, in other words, they go to bed with these illegal personalities. No? Dahil yan ang nature nitong negosyong to eh. They go to bed with this type of personalities para makakuha sila ng mga yan, mga money laundering at mga gambling in China. So, Senator, there seems to be a consensus, not just in the Senate, but also among executive officials, okay, from the executive branch. Bakit wala pa ring desisyon? Isa na lang ang magdidesisyon dyan, Presidente. Yeah. So, okay. Sinabi niyang ban na ang POGO at isuspend na lahat ng mga nag-ooperate dito. Titigil yan kaagad. No? But kami dito sa Senado, kanina we
start hearing yung Pogo ban na batas o Pogo ban bill, tuloy lang kami i-hear yan. But para mas mabilis, pag sinabi ng Pangulo to stop that, hihinto yan. So, Senator, what is holding the President from making a ban? I mean, what are the arguments that still justify them remaining? Is it the revenue that we're getting from there? Is it the position of PAGCOR on this matter, for example, that we need the money or whatever? So, ano po? Dagdag sa tanong ni Patrick, Senator, di ba earlier pa, bago pa lumabas itong Alice Goo issue, ay meron na kayong proposed bill banning Pogos? Right. That was 2 years ago, di ba? That was resolution to ban Pogos. Nasa floor siya. So, ang pinaka-argument, isa lang naman ang argument ng mga Pogo. Nagbibigay kami ng kita sa gobyerno. Yun lang ang argument nila. At kasi pagdating sa trabaho, nakita namin, mas 50-50, no? 40,000 nagtatrabaho sa Pogo, 20,000 foreigners, 20,000 Filipinos. Ibig sabihin, kalahati pa rin ng mga nagtatrabaho sa Pogo, mga foreigners. No? Yun yung pumapasok dito at lumilipat-lipat lang sa mga ibang mga Pogos. Pero sabi nga kanina, Senator, lang dyan yung kita. Pero kanina, sabi rin ng DOF, if you look at the entire picture, yung social cost outweighs the benefit. And sabi nila, we're actually losing 99 billion pesos a year because of that social cost, no? If you add everything up. So, yung pinaka-argument nila of generating revenue, generating social benefits, or even concrete benefits, wala na siya dahil DOF mismo nagsabi na wala tayong nakukuhang kabutihan dyan. Pero as you say, Another as you said argument, earlier, Speaker, and I think the President might be listening to him, kapag binan daw yung mga lahat ng total ban, mag-underground lang daw yan at lalo daw makukonsumi tayo. What do you think of that argument? Kanina doon sa hearing, release ko rin yan. No? Narinig ko kasi yung argument na yan. But pag binan kasi natin yung Pogo, completely lahat ng mga ganitong klaseng negosyo, hindi na pwede mag-operate. Offshore gaming. pwede nang hulihin. Ganitong negosyo, hindi siya pwede mag-operate. Ang nangyari kasi, I'll give you a very concrete example, yung sa Bamban. Yung dalawang Pogo na Hongsheng and Zhunyuan. Bibigyan ng lisensya, kumuha sila ng 1,000 na tao. Sinasabi nila, legal kami kasi meron kaming lisensya issued by PAGCOR. Pero sa likod pala, ginagawa nila mga scamming. Ginagawa nila mga torture, human trafficking without us knowing because nakaharap sa door is yung kanyang lisensya. So, in other words, pag kinancel natin lahat ng lisensya, lahat ng mga nag-ooperate na supposedly Pogos, lahat yung bawal na. So, they cannot, in other words, they cannot go underground because the mere sight of Pogos becomes illegal. As you said earlier, Senator, by its very nature, Pogos are tainted with criminality. Halos lahat yan ay organized by triads. Dahil bawal yan sa isang bansa na pumunta rito. Ibig sabihin, talagang from the very start, ay merong element ng criminality. At kung pupuntahan natin yung argumento ng mga pro-Pogo o pro-partial ban, ay sinasabi natin na just dahil nagbibigay siya ng hanap buhay, ay dapat gawin nating legal. Ganun din naman ang mga drugs Nagbibigay din sila ng hanap buhay sa mga pusher, no? Sa mga drug lords. Ibig bang sabihin kailangan natin i-legalize ang drugs dahil sila ay nagbibigay ng ganyan? Ganun din yung weteng, 'di ba? Kaya hindi mag-hold water yung ganung klaseng argumento. By its very nature, tayo ba ay sasang-ayon sa criminality or tayo ay tutol? No, yun lang yung usapin dito 'di ba? Sa mga information kasi namin, tama, no? The very nature ng in very business model nitong Pogo, illegal na siya because nung nag-investigate pa kami further, marami sa mga nag-ooperate ng underground casinos in China. Ito yung mga triads ito yung mga sindikato. Nung nag-crackdown sa China, pumunta sila dito. Kasi alam nila yung market sa China is virtually infinite Ang laki ng market doon So sabi nila, hindi na kami maka-operate doon dahil naghigpit. Dito na lang kami mag-ooperate. Naging legal dito.
no? So binigyan natin ng license. So yung mga triad at sindikato sa China, dito sila pumunta at naging legal sila dahil hawak nila yung license. No? So pero itong mga triads kasi hindi lang naman tinitignan yung gambling eh. Tinitignan nila pati yung prostitution, pati yung scamming. In fact, yung scamming, sa mga nakita ko ngayon, napakalaking negosyo pala. Just imagine, Banban Pogo Hub was built to become a scamming hub. Ganong kalaking negosyo yung scamming activities. Sabi nga ni ex-human rights lawyer Harry Roque, nung nare-represent ko yung mga Pogo, sila ay legal dahil sila ay naka-register. So, ganun lang ang criteria. Sila ay registered. Pero kahit registered sila, meron pa rin silang torture chamber. Kahit registered sila, meron pa rin silang mga drug connections. Kahit sila ay registered, ay meron pa rin silang human trafficking at saka money laundering. So, hindi sapat na sabihin mo na nire-represent mo ay legal na Pogo dahil sila ay registered. So, tama yung proposal nyo, dapat total ban. Okay, Senator Win Gatchalian, maraming salamat po sa oras nyo. Thank you, guys. Thank you, sir. Maraming salamat, Thank Senator. you, Senator. Kailangan mo isingit-singit. Call a spade, di ba? Yun lang naman eh. Di ba yun naman sabi ni ex-human rights lawyer? Goodbye na raw. Okay na. Thank you for joining StarCon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. At singit ko lang yung post kanina ni former Human rights lawyer. okay, kung nagsabi nun about a walkout dininay ng ng A. Yes. Yun lang importante. May walkout allegedly sa isang command conference. Fake news daw, fake news. Oh. So, Join us again tomorrow at 4 p.m. I'm Edwin Gao. I'm Patrick Paez. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.